In thy communication, number 1, in thy communication, in his communication. Sabi po sa verse 169, let my cry come near before thee, O Lord. Give me understanding according to thy word. At sa 170, let my supplication come before thee. Deliver me according to thy word. And 172, my lips shall utter praise. Binanggit po dyan yung mga language of prayer. Alam naman po natin, if we're going to define prayer, one of the frequently answered po na frequently, yung malimit nating naririnig na sagot, prayer is a communion with God. Pakikipag-usap natin sa Panginoon. So yung word dito ay hindi ito yung in the beginning was the word, hindi po yon. Ito yung pakikipag-usap sa Diyos. Enjoy your communication with God. Enjoy the prayer with God. So this psalmist found his joy habang siya nakikipag-usap sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Sa panahon naman natin, paano ba makipag-usap ang Panginoon? Di ba sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia? Imposible na yung ako'y na naginip. Tapos imposible na yung magbibigay ng vision. Hindi na yun Kasi Bible is complete. Thoroughly furnished. Complete. Ang ibig sabihin niyan. Wala na tayong hahanapin pang iba. Nasa Bible na lahat. Kaya nga, find your joy kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon. Sa language of prayer, binanggit po dyan yung cry. At alam niyo po ba itong cry na ito? Ito ay kagalakan. Shout for joy. May kanta nga si Gary V. Shout for joy. Ten, 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 ten. Shout for joy. Yung word pong binanggit dito, cry ay hindi yung malimit nating isigaw in a negative sense. Pero ito ay positive na sigaw. Shout for joy. Kapag ikay nanalangin, isigaw mo sa Panginoon yung iyong nararamdaman. Isigaw mo kung anong gusto mong sabihin na may galak. Kasi ang Panginoon ay nagagalak kapag naririnig kang masaya. Kasi anak ka niya Sino bang tatay ang hindi matutuwa kapag nakita ang iyong anak na masaya? So ang tatay natin sa langit ay masaya kapag nakikita tayo na masaya din tayo sa Kanya. So ang gusto ng Diyos, cry unto the Lord, cry o shout for joy in communication with Him. Kapag nakikipag-usap tayo, sabihin mo ang laman ng iyong puso, sabihin mo sa Panginoon ng may kagalakan. Pwede rin iyak, pero sa text nga ito, masaya ang psalmist na ito, bakit niya ine-embrace ng talaga yung salita ng Panginoon. At not only cry, but also supplication. Itong supplication pong ito, mga kapatid, ito yung asking favor and mercy and pity. Supplication, di ba tayo may prayer acts? Adoration, confession, thanksgiving. Tapos yung, ano pa nga yung 5? Adoration, ano yun? Confession, thanksgiving, supplication. Yan, yung supplication. Ito yung paghiling. Dito sa psalmist na ito, siya ay confidently asking for God's mercy and pity. And favor, asking for a favor. So, pag tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon, magalak ka kasi pinagbibigyan tayo ng Panginoon na humiling sa Kanya. Hindi lahat ng tatay pagbibigyan tayo Hindi lahat ng ating mga magulang ay pagbibigyan tayo, pagka nahiling, sobra-sobra. Hindi ganun Kaya napakapalad natin bilang mga mananampalataya, pinagbibigyan tayo ng Panginoon na sabihin kung ano ang gusto natin, sabihin kung ano yung gustong kalugdan ng ating Ama sa atin mismo. Panginoon, ako po'y iyong samahan. Panginoon, ako'y iyong tulungan. Pero matutuho tayo magbalanse kapag tayo hihingi sa Panginoon. Sabi nga ng James with the right motives. Humingi ng hindi nagwe-wave ang pananampalataya at humingi na may tamang motibo. Kaya, in your communication with God, see to it na makikita mo yung kagalakan kapag nakikipag-usap ka sa Kanya. Kasi hindi na tama at hindi bagay sa atin at nakakatakot na kapag ang isang mananampalataya ay tumigil na sa pananalangin sa Panginoon. Bakit? Hindi na siya nagagalak sa ating Panginoon. Wala na siyang joy sa gawaing pananalangin. Kayo po pag may kaaway, kayo nagagalak kausap yung inyong kaaway? Hindi, di ka? So, ganun din. Wag sana nating isipin na may ginawa ang Diyos sa ating masama. Wag din sana nating isipin na tayo pinabayaan ng Diyos, na ang Diyos ay malayo sa atin, kaya hindi na tayo tatawag sa Kanya. So, hindi ka magagalak sa salita ng Panginoon sa gawaing pananalangin kung ikaw mismo ay naiilang sa Diyos. Hanapin mo yung kagalakang nawala sa iyo sa pananalangin. Find your joy in His communication.
Hindi natin matatagpuan sa iba eh. Lilipas din yan. Lahat nga inalipas. Pati yung ating mga memory, pati yung ating mga magagandang karanasan, pati yung kasiyahan, nalipas yan. Pero yung sa pakikipag-usap sa Panginoon, mananatili yan. Kaya nga, hanapin mo na yung kagalakan yan habang hindi pa nalayo sa iyo. Kasi nga, pag lumayo na yan sa iyo, mahihirapan ka nang hanapin yan pabalik. Iiyak mo talaga yan sa Panginoon at makakaramdam ka pa ng sakit. Pagsisisihan mo pa yan kasi pinakawalan mo. Restore unto me the joy of thy salvation. At yun po yung tinuturo ng find your joy in thy communication. Nakalimutan ko yung praise sa language of prayer. Kasi hindi naman pwedeng hindi mawala yung pagpupuri sa ating Panginoon. Sabi sa Psalms 171 hanggang 72, my lips shall utter praise when thou hast taught me thy statutes. My tongue shall speak of thy word. Ito pong praise na ito yung because of goodness of God toward him. Therefore, he will speak for God. Dahil nga binayaan ng Panginoon ang isang tayo mananampalataya, dahil tayo ay kinalugdan ng Panginoon, tayo ay nararapat lamang na magbigay puri sa ating Panginoon ng may kagalakan. So kapag nakipag-usap tayo sa Panginoon, ibigay mo yung pagpupuri na naaayon sa Kanya ng may galak. Mahirap magpuri sa tao na hypocrite. Alam niyo ba, kagaling mo naman. Di ba? Ako'y nakarinig na ng ganyan eh. Makati lang sa tenga. Kaya maganda na yung ating pagpupuri na may galak ay tunay. So find your joy even kapag ikay nagpupuri sa Panginoon, kapag ikay nananalangin. Ano po? At yan po yung ating number 1. The psalmist found this joy kapag siya ay nagpupuri, kapag siya ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. And number 2, nasa number 2 ko. Ayun. Not only in communication with God, but also in thy constitution. Yung constitution po dyan, ginawa ko lang constitution, yan po ay law. Law po. Yung nasa verses na 171, 174, ang sabi po dyan, thou hast taught me thy statutes. I have longed for thy salvation. O Lord, and thy law is my delight. Yung sa 174, hindi ibig sabihin hindi ligtas ang nagsulat nito. He is longing for complete salvation. Kasi yung psalmist na ito, ay nasa kanya pa rin yung presence ng kasalanan. Maging tayo din. Kaya nga yung ating kagalakan minsan nawawala kasi yung presence ng kasalanan ay nasa atin pa. Mangyayari lamang yan, yung complete salvation natin, kapag tayo ay nag-glorified na, kung saan yung presence of sin ay wala na sa atin. Aalisin niya ng Panginoon. Kaya nga, hindi ibig sabihin, yung nagsulat na yan, I have longed for thy salvation, siya ay hindi ligtas. Nawawala ang kaligtasan. Hindi ganon. He is longing for complete salvation of God. Sa glorification ng kanya, yung pagkakawala ng presensya ng kasalanan sa tao. Ngayon po, in this constitution of God, tingnan po muna natin yung Psalms 1 verse 2. Paano tayo magagalak sa how can we find our joy in His law? Sabi sa Psalms verse 1 hanggang 2, but his delight is in the law of the Lord, and His law that he meditate day and night. Wag lang natin basta basahin ito. Ano yung salita ng Panginoon? Ating i-meditate. Ano gabuo yung ating i-meditate? Ito yung goodness of God toward us. Kasi po sa Joshua 1:8, may bilin din ng Panginoon na this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Ang sabi ay, yung book of the law, yung constitution ng Diyos, ay wag maihiwalay sa ating bibig. Ibig sabihin, lagi natin basahin, lagi nating bulayin, at ito ho maganda, may promise ng Panginoon. Paano magagalak ang isang tao kung laging inuutusan? Paano magagalak sa tao kung laging inuutusan? Ito ho magaling Ito ho maganda. Aking nabulay lamang, di ba tayo mga alipin, unprofitable servants? Ako may nagtatanong ano ang kagalakan ng isang alipin? Alam niyo po, mawawala ng sense yung term na alipin kung tayo ay hindi na inuutusan.
Ang alipin ay nagagalak kapag ka inuutusan. Kaya nga, we are unprofitable servant, kagalakan na natin na tayo utusan ng Panginoon. Kaya nga, find your joy kapag inuutusan ka ng Panginoon. So, paano ako magagalak pag lagi akong inuutusan? Pag-aralan natin yan. Paano ako nagagalak doon? Yung psalmist na ito, siya ay tuwan-tuwa pag inuutusan eh. Ang sabi, i-meditate mo ang salita ng Panginoon, iyong bulayin araw at gabi, at ito ho maganda, habang ating binubulay, at yung constitution ng Diyos ay hindi lang basta binigay, may promise din. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Yun yung promise ng Diyos eh. Huwag mong ihiwalay sa iyo ang salita ng Panginoon, at yun po yung good consequences. Lahat ay may consequences. Kita mo, nung bumagsak ang tao, nagkaroon ng consequences. Negative consequences. Nung dinatnan tayo ng banal na spirito, nagkaroon din ng consequences. Nagkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So yung consequences dito na tinutukoy sa Joshua 1:8 ay positive. Kaya, bakit hindi tayo magagalak sa kautusan ng Panginoon? Sa constitution ng ating Diyos. Kaya nga itong psalmist na ito, he found his joy in constitution of God. Bakit? Tingnan pa natin yung Psalms 19 verse 7 and 8. Ito yung kanta. Kanta na palaging madalas kinakanta sa YP. The law of the Lord is perfect. Perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Pagdating po sa 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Wala ho tayong reason bakit hindi, bakit hindi tayo magagalak sa kautusan ng Panginoon kung magaganda ang sinasabi ng Biblia, kung magaganda ang mga promises, kung magaganda naman ang resulta nito. Tingnan niyo po, statutes of the Lord are right. Sinong matutuwa sa mali? Yung mga unbeliever. Sino matutuwa sa tama? Yung mga believer na. Kaya nga, tayo mga mananampalataya ay tinuturuan na hanapin natin sa atin mismo yung kagalakan na nasa salita ng Panginoon, na nasa kautusan ng Panginoon. Hindi tayo sabadista, pero gusto kong makita ninyo na sa Constitution ng Diyos, ibinigay yan para tayo ingatan. I-restrict yung ating mga sarili kasi tayo ay mga greed. Alam niyo ba sa Garden of Eden, yung pagpapalayas, hindi yun galit. It was an act of mercy. Nakita ng Diyos na ikay nagkasala, alam ko na ikay may karunungan na sa tama at mali, at alam mo na ito ay pag kinain mo itong isang puno, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, alam kong iyong gagawin, kakainin mo yan at wawasakin mo at sisirain mo ang iyong buhay sa kasalanan. Kaya yung pagpapalayas ng Diyos, hindi dahil sa galit, kundi sa awa. So noon pa man, dinisplay na ng Diyos yung kanyang pag-ibig at biyaya sa atin. Sa Garden of Eden pa lamang, mas binagaling at mas nakita ng Diyos na mas maganda sa taong ito na palayasin na lamang kita kasi alam ko na sisirain mo ang buhay mo. So yung Biblia, yung kautusan ng Panginoon ay nagtuturo sa atin para tayo'y bantayan sa ating mga sarili. Ingatan natin ating mga sarili sa mga kalokohan natin. Bakit? Tayo'y likas na makasalanan. Yung nature natin na kasalanan, ang gusto nito ay tayo ibagsak ng ibagsak at wasakin ng ating sarili. Ano po? Kaya nga yung constitution ng Diyos na binigay sa atin ay karapat-dapat na ating kagalakan. Kaya nga itong psalmist na ito, tuwang-tuwa kapag nabubulay ang kanyang mga kautusan. Kaya nga ang sabi sa statutes of the Lord are right, tama eh. Kasi masisira ang buhay mo kapag lumayo ka sa kautusan ng Panginoon. Kapag mawawalan ka naman ng kagalakan, kapag wala ka sa Panginoon, may enjoy mo nga ang kasalanan, galit naman sa iyo ang Panginoon. Ang sabi nga sa amin ni Sir Joven dapat daw ikaw ay good sa paningin ng Diyos at good sa paningin ng tao. I mean balance. Hindi good ka lang sa paningin ng Diyos, kundi hindi ka naman good sa tao. Kasi yung favor ng Diyos sa iyo ay magmamanifest din yan sa kapwa-tao. So, dito, yung kautusan ng Panginoon, kapag okay ka sa Panginoon, magmamanifest yan sa iyong buhay na ikaw pala ay nasa Panginoon, na iyong kinagagalakan ang salita ng Panginoon. Ano po? So yung constitution ng Diyos, hindi ibinigay para tayo pahirapan, kundi para tayo ay bantayan kasi tayo ay likas na maninira ng ating mga sarili. Likas sa atin yung gusto nating wasakin natin mga buhay. Kaya bakit hindi tayo magagalak sa constitution ng Diyos kung ganito naman ang resulta ng pag-iingat ng law of God? This psalmist found his joy kasi na-realize niya sa kautusan ng Panginoon, ito ay pag-iingat para sa kanila, para bantayan sila sa kapahamakan. Di ka po? Kung walang kautusan ng Panginoon, di ba, may talata sa Roma,
Kung walang kautusan, walang kasalanan. Kung may kasalanan, kaya may kasalanan kasi may kautusan. So, at tayo mga tao, nilikha hindi para sa kautusan. Kundi ang kautusan, ibinigay dahil tayo ay makasalanan. Yun yung tunay eh. Yun yung totoo. Kaya nga hindi tayo naglilingkod sa utos. Ang pinaglilingkuran natin, yung nagbigay ng utos at yung utos ay nire-respect natin para i-acknowledge natin na ito'y galing sa Diyos at gusto ng Diyos na makita natin sa ating sarili na mahal ako ng Diyos kaya gusto niya na igalang mo yung aking mga utos kasi ito'y pag-iingat ko sa iyo. Yan yung constitution ng Diyos eh. Kaya mga kapatid, sa pagbabasa ng Biblia, tayo na sa age of grace, huwag niyong ine-neglect yung mga kautosan ng Panginoon. Bagaman narinig natin yung 10 Commandments, hindi natin kaya, tayo sinasapat na katotohanan, pagbabantay sa atin yan. Huwag kang papatay. Paano kung walang utos na huwag kang papatay? E di hindi natin malalaman, nakapatay ako, masama pala yun. Di ba? Ang ibig ko sabihin, huwag nating ine-neglect, kahit tayo nasa panahon ng biyaya, ibinigay yan sa lumang tipan, irespeto pa rin natin yan. Salita yan ng Panginoon pagbabantay pa rin sa atin yan. Ginagamit yan ng Panginoon sa panahon ngayon, para makita rin ng mga makasalanan, nating mga tao, yung katotohanan na hindi talaga natin to kaya at kailangan natin ng Panginoon diyan. Ano po? Kaya nga tuwa dahil alam niya, mahal tayo ng Diyos, iniingatan tayo, at ayun ay para sa atin. Yan yung constitution ng Diyos. Ano po? Tingnan po natin yung, yan, okay na pala. At number 3, paano din natagpuan ng psalmist na ito yung kanyang joy sa salita ng Panginoon? In thy commandments. Sa Psalms 119, 172, and 176, binanggit po dyan yung mga commandments. For all thy commandments are righteous. Pagdating po sa 176, for I do not forget thy commandments. Tingnan niyo po, ang sabi kanina, ang utos ng Panginoon ay matutuwid. Tapos dito, I do not forget thy commandments. Ano ang ating makikita dito? Yung I do not forget thy commandments, ito yung pag-honor sa salita ng Panginoon. So, pag nag-utos ang Panginoon, huwag mong kakalimutan. Kasi utos Ito yung bulay, ito yung sinabi ng psalmist na ito. Hindi ko kinalimutan ang iyong utos. Mahirap kalimutan nga yung mahalaga sa iyo. Di ka? Mahirap din ibigay yung mahalaga sa iyo. Kaya nga, yung utos ng Panginoon naging mahalaga sa psalmist na ito kasi alam niya na ito ay matuwid at alam niya kung ano yung magiging resulta kapag sinunod ko yung kanyang utos sa akin. At alam niyo po ba sa mga Bible character, sa Old Testament, sa New Testament, meron hong mga inutusan ng Panginoon na pinagpala Ako madalas kong tingnan, hindi ko tinitingnan yung negative sa mga karakter na ito. Malimit ko tingnan, paano ako mapagpapala sa karakter na ito? Kasi kung puro negative ang ating titingnan, hindi tayo mabe-bless sa isang tao. Ang tingnan nyo kung ano yung ginawa ng Panginoon na maganda sa kanyang buhay para kayo mabless. Tingnan nyo po sa Abraham. Inutusan ng Panginoon, sumunod, nanampalataya, pinagpala. Si Moses, sinugo ng Panginoon, sumunod, pinagpala. Yung mga judges, sumunod, pinagpala din. Si Joshua, this book of the law shall not depart out of the mouth. Pinagpala. Mga hari ay kanyang nasupil, natalo sa pangunguna ng Diyos. Si Samuel, si David, and kings. Pero, alam naman natin, bilang tao, tayo ay nabagsak. Diga? Nabagsak tayo Magkakasala at magkakasala, kaya nga nadating talaga sa time natin na yung joy ay ating hanap-hanapin. Kasi nga nawawala yan. Kung paano si David, in-acknowledge niya yung kanyang sarili, siya ay nagkasala kay Bathsheba, in-acknowledge niya na mali ako, humingi siya ng sorry sa Diyos, and God restored the joy of His salvation. Now, sa panahon natin, yung commandment ng Diyos, ito ay, basahin ko na lang to, God commanded us because of us din. Dahil din sa atin. Ano yung reason? Bakit tayo inuutosan? Mahal niya tayo. Tingnan niyo po, sino ba ang sa school ang malimit hindi utusan? Yung walang pakinabang. Ako ganun nung ako high school. Hindi ako inuutusan. Kasi alam ng aking teacher na ako hindi mapapakinabangan sa gawain yan.
Bakit tayo inuutosan ng Panginoon? Sa inyong palagay? Mapapakinabangan tayo ng Panginoon. Inuutosan tayo ng Panginoon kasi alam niya na kaya natin to. Alam niya yun. At ang Diyos, hindi siya mag-uutos sa isang tao na hindi mo ma-realize yung kanyang purpose. Bagaman may tao na sabi nga, ang Diyos ay mag-uutos ng hindi mo kaya. Well, may time na nag-uutos ang Diyos para ipakita na hindi mo talaga kaya at para umasa ka lagi sa Diyos. Pero may time din naman na ang Diyos ay nag-uutos na kayang-kaya mo. Tingnan niyo si Gideon. Nag-uutos ang Panginoon kay Gideon. Ang daming inihanda pero 300 lang ang pinatira. Ay ang daming kalaban. Di ka? Mukhang imposible. Pero ginawa pa rin ni Gideon. Ang gusto ay pakita doon ng Panginoon, yung pagtitiwala lagi sa Diyos. So yung commandment ng Diyos sa atin ay para rin sa atin. Ang gusto ng Diyos, inuutusan ka niya para mapalapit ka lalo sa Kanya. Mahal niya tayo eh. Yung love language, alam niyo po ba, ako yung may natanong din, ang love language niya daw ay pag-uutos. So kapag inuutosan ka, mahal ka nun, taong yun. Pag inuutosan ka, halimbawa, tingnan mo ang Diyos, ang galing mag-utos ng Diyos eh. Ibig sabihin, mahal pala ako ng Diyos pag ako'y kanyang inuutosan. Kaya buksan nyo nga inyong Bible sa Pag inuutosan kayo ng inyong kaibigan, mahal kayo niyan. Pag inuutosan kayo ng inyong pastor, mahal kayo niyan. Pag inuutosan kayo ng inyong mga magulang, mahal kayo niyan. At isa yun sa love language ng ating Panginoon. Natutunan ko yan sa aking kapwa Bible student at magandang ang bagay. Mahal pala ako ng aking Panginoon. Mahal pala ako na rin kaya ako inuutosan. Pero sobra naman. Diba, may mga ganun eh. Wala tayong magagawa sa ganyang bagay. Pero pag-ibig yun, pag-ibig. Kaya inyong tanggapin, pag inutusan, sige lang. Sige lang, Pero kung gusto niyo ipakita rin yung pag-ibig niyo sa Kanya, utusan niyo rin. Gantihan lang, mag-utusan kayong dalawa. Kaya nga, ang pag-uutos ay hindi paghihirap. Ang utos ng Diyos ay hindi para tayo pahirapan, kundi para makita natin sa ating sarili na mahal ako ng aking Panginoon. Mahal tayo natin mga magulang, kaya tayo inutusan. Anak, gawin mo yan kasi isang araw para rin sa iyo yan. Mag-aral ka mabuti kasi isang araw para sa iyo rin yan. So magbasa tayo ng Biblia at inutusan tayo ng Diyos na basahin mo ang Biblia, mag-meditate ka sa aking salita kasi para rin sa iyo yan. Ang Diyos ay hindi mag-uutos ng para sa Kanya kasi nasa Kanya na nga lahat eh. Ang Bible ay nilikha hindi para sa Kanya, para sa atin. Kasi magbabasay tayo mga tao, sino makikinabang ito? Isalita ito ng Panginoon, di tayo makikinabang. Ang salita ng Panginoon ibinigay para sa atin dahil gusto ng Diyos na makilala natin siya. Alam niyo po, may talata dito ng mga anthropomorphic expression. Sorry, wala pala. Yun, hand. 17, let thine hand. Finger yun nasa isip ko eh. Hand. Ito yung mga anthropomorphic expression na bagaman alam natin na ang Diyos ay espiritu, pero bakit gusto ng Diyos ipakita na nagamit siya ng mga ganitong expression? Kasi alam ng Diyos, isa sa pagpapakilala ng Diyos yung gusto ng Diyos pala maipakita sa atin yung kanyang pagmamahal sa pamagitan ng pagpapakita niyang expression. Ano gayong expression din? Ito yung tinatawag nating expression. Gumagamit ang Diyos ng mga expression na kayang unawain ng tao. Kasi kung tayo mismo uunawa ng kanyang salita, hindi natin kaya. Kaya nga sabi, let thine hand help me. Ibig sabihin ba ang Diyos ay may kamay? Sabi ng Bible, let thine hand, thy earth is thy footstool. Tapos ang sabi, God is everywhere. Tapos sa langit ng mga langit, hindi magkasya. May mata ang Diyos, may tenga, pandinig, may bibig. Ang kanyang mata ay nagliliyab. Tingnan niyo po, gumagamit ang Diyos ng mga human expression para siya ay ating maunawaan. Ang gusto ng Diyos, maunawaan natin siya para matutunan din natin siyang mahalin. Minahal tayo ng Diyos eh. Kaya ang gusto ng Diyos, mahalin din natin siya. Paano? Mahirap mahalin ang hindi mo kilala. Mahirap mahalin ang hindi mo nauunawaan. Kaya nga, ang gusto ng Diyos, kaya siya nagamit ng ganitong mga expression, unawain natin siya at aralin natin siya. Bakit? Mahal niya tayo. At ako hindi nagsasawang ulit-ulitin sa inyo kahit parang cliché na tayo mahal ng Diyos. So kahit nga sa Bible study, ako sinasabi, mahal ka ng Diyos. Kahit ikay makasalanan, mahal ka ng Diyos. Hindi nagbabago yan. Mahal ka ng Diyos. Huwag niyo sasayangan ng pag-ibig ng Diyos kasi pag nasayang ang pag-ibig ng Diyos, imagine niyo na lang ngayong reject sa inyo. Anong mararamdaman ng Diyos? Pag nireject natin yung kanyang pag-ibig, di kayo malungkot din. Tayo nga, pag yung ating love ay nire-reject ng iba, masakit eh.
lalo na sa Diyos pag ating pinaramdam, ang Diyos ay may damdamin, persona ng Diyos may intellect, may emotion and will. Tapos ating nire-reject lamang. Utos ng Panginoon, hindi natin inutos, hindi natin sinusunod. Salita ng Panginoon, hindi natin nare-respeto. Di ka masakit din yun? Ikinagsasalita, hindi pinapakinggan, nagkikwento ka, hindi naman ikaw pinapansin, anong mararamdaman mo? Di ka masakit din? Kaya kung ano yung pinaparanas mo sa Diyos, yun din yung pwede mong maranasan. Kung ano yung pinaparanas mo sa iyong kapwa, yun din yung pwede mong maranasan sa iyong kapwa. Kaya, wag nyo nang iparanas yan sa isa't isa, wag nyo na rin iparanas yan lalo na sa ating Panginoon. Nakakatakot gumanti ang Diyos. I will be forward to the forward. At siya ay magmamatigas sa mga taong matitigas. Hindi natin kaya makipagmatigasan sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, mahalin natin siya, kaya love Him back. Hindi lang yung commandments ng Diyos, yung kanyang mga utos na para tayo mapalapit sa Kanya at mapalago sa Panginoon, but also the conviction of God. Thy conviction. Paano naging kagalakan ito sa psalmist? Yung conviction niya sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, yung conviction diyan, synonymous word ng precept. Ginamit lang po natin sa 173 ng Psalms. Let thine hand help me, for I have chosen thy precepts. Ito po yung prinsipyo. Ang Diyos po ay maprinsipyo. So tayo, yung mga ating mga leader, maprinsipyo yan eh. Ano yung mga prinsipyo? Ito yung mga magagandang prinsipyo kasi may mga taong makasalanan na may prinsipyo rin. At may mananampalataya na may mga prinsipyo rin. Tingnan po natin yung mga talata. Deuteronomy 30 verse 19. Ano yung mga prinsipyo na gusto nating matutunan sa kanyang salita? I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death. Tingnan niyo po, may option. I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Ang gusto ng Diyos na matutunan natin na prinsipyo sa kanyang mga salita ay yung mabubuting bagay, yung mabubuting prinsipyo. Kasi anak ka niya, kaya ang gusto niya sa kanyang anak, yung matutunan natin sa kanyang salita ay yung mga mabubuting prinsipyo. Ang sabi, death or life. Huwag tayo magtitiis sa pangit kung may maganda namang offer. Anong offer? Death or life? Anong mas maganda? Death? Siyempre, life. Pipiliin yung life. Ayun yung, napakasimple lang naman eh. Death or life? Life. Tapos sabi, blessing or cursing? Anong pipiliin nyo doon? Blessing. Ang gusto ng Diyos, yung prinsipyo, matuto kang magkaroon ng prinsipyo na naayon sa Biblia na kinalulugdan ng Panginoon. Yung prinsipyo, yung precept, yung conviction na gusto rin ng Diyos. Ano po? Cursing and blessing. Siyempre, yung mga positive natin pipiliin. Tingnan po natin yung Joshua 24, verse 16 hanggang 22. Piliin nyo lagi ang mabuti. Pag alam nyong masama, di wag nyong puntahan. Pagka mabuti, di yung mabuti. Ganun lang naman kadali yun eh. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed. And the Lord drave out before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land. Therefore we will also serve the Lord, for He is our God. And Joshua said unto the people, Ye cannot serve the Lord, for He is unholy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. If ye forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt, and consume you after that He hath done you good. And the people said unto Joshua, Nay, but we will serve the Lord. And last verse, and Joshua said unto the people, Ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you the Lord to serve Him. And they said, We are witnesses. Laging may option eh. Kapag tayo pipili ng prinsipyo, darating talaga dyan yung option. Kung ano yung mabuti at kung ano yung hindi. Bilang mananampalataya, obvious na obvious kung ano yung mabuting prinsipyo na ating pipiliin. Piliin yung mabuti, piliin yung kinalulugdan ng Panginoon. Ngayon dito, sabi ni Joshua, maglilingkod kayo sa strange God o sa Diyos?
Ang sabi, nay, but we will serve the Lord. Ayun yung gustong makita ng Diyos sa atin, na tayo ay magkaroon ng prinsipyo at matutong manindigan sa ating mga sarili, but we will serve the Lord. Maganda magtrabaho, pero pagka naapektuhan ng pananambahan mo sa Diyos, nasa ang iyong prinsipyo na yan. Mahirap sa isang mananampalataya ang walang prinsipyo. Mahirap po yun. Para kang nadadala ka ng hangin. Parang si Manalo. Alam niyo po sa Theology of Cult, si Manalo, ang daming relihiyon na napuntahan bago siya makapag-establish ng sarili niyang simbahan. Bakit? Nadadala siya ng iba't ibang aral. Wala siyang sariling paninindigan. Wala siyang pinangahawakan. Ngayon, bilang mananampalataya, ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng pinangahawakan. Panghawakan mo yung mabuting bagay na kinalulugdan ng Panginoon. Serve the Lord, worship Him, at piliin mo yung mabuting bagay na gusto ng Panginoon. At yun po yung conviction na gustong matutunan sa atin ng Panginoon. At yun po yung conviction na natutunan ng psalmist dito sa Psalms 119, 169 to 176. Isinulat para ating matutunan, nating mananampalataya, yung conviction na meron itong psalmist na ito. Conviction na meron sa Panginoon. At tingnan po natin yung mga may conviction pa dito. Luke 10:42. Ito yung dalawang magkapatid na babae, si Martha at si Maria. But one thing is need. Tingnan po natin yung buong text na yan. Luke 10. Paano naging mabuting prinsipyo yung ginawa ng babaeng ito? Yes. Sala, Luke 2 pa lang tinitingnan ko. Yan. Sa verse 38, now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and certain woman named Martha received him into her house, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Tingnan niyo po dalawang magkapatid, pumasok si Jesus Christ sa isang bahay, certain village, at winelcome ni Martha, at si Martha ay may isang kapatid, at nakita ni Mary si Jesus, naupo sa paanan ng Panginoong Hesus si Maria at nakinig ng salita ng Panginoon. Habang si Martha, ano bang ginagawa nito? But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part which shall not be taken away. Sa dalawang magkapatid, iisa ang nakitaan dito ng mabuting prinsipyo. Ang prinsipyo na gustong matutunan natin ng Diyos, yung prinsipyo na uunahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Tingnan niyo po, ang Panginoong Hesus pumasok sa sambahay, winelcome ni Martha. Si Martha, diretso sa kusina, diretso abalang-abala sa pag-aasikaso. Ano ipapamerienda ko dito sa bisita? Naghahanda akong tubig. Tapos yung aking kapatid, diretso sa paanan ng Panginoong Hesus. Panginoon, tingnan niyo yung aking kapatid na babae. Walang pakialam. Ako'y abalang-abala sa paglilingkod sa iyo. Tapos yung aking kapatid, nakaupo lamang, nakikinig sa iyong mga salita. Sabihan mo na ako'y tulungan. Pinuri ba siya ng Panginoon? Sinabihan ba ng Panginoon na masama ang kanyang ginagawa? Hindi. Mabuti rin ang ginawa ni Martha. Pero, mas mabuti ang ginawa ni Maria. Pinili ni Maria kung ano yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, matuto tayong i-priority ang Panginoon sa ating buhay. Kaya nga si Maria, be like Mary. Magandang maging Martha, pero be like Mary. Mga boys, hindi ko sinasabing maging Mary kayo, kundi maging ugaling Mary tayo. Mary, yung inuuna ang Panginoon sa ating buhay. Tingnan niyo po, ay sa panahon natin ngayon, ibig sabihin, uupo ba ako pag nakasalubong ang Panginoong Hesus sa kanyang paanan? Hindi. Ang ginawa ni Maria, umupo sa paanan ng Panginoong Hesus, nakikinig ng kanyang salita. Sa panahon natin, paano natin uunahin ang Panginoon? Pakikinig ng kanyang salita. Paano? Pagbabasa, pag may nagpipreaching, makinig. Pag may pagsamba, makinig. Pag may nangangaral, makinig. Yun yung malamariyang ginagawa. Galawang Maria. Makinig sa salita ng Panginoon. Magbasa ng Biblia kasi yan ang gusto ng Panginoon. Magka-prinsipyo ka na inuuna ang Panginoon. Piliin mo lagi kung ano yung mabuting bagay. Bonus na lamang yung sinasabi ng Matthew 6:33. Seek ye first
the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po yung bonus kapag inuna natin ang Panginoon na tayo paglingkuran. Kaya ba nating tanggihan yan? Hindi. Susunod sa iyo yan. Follow God's leading and blessings will follow. Hindi mo kayang takbuhan ang biyaya ng Diyos. Hindi mo kayang takasan ang pagpapala ng Panginoon. Yan yung magandang nahabol. Hindi ang nahabol ay mga Bombay, hindi ang nahabol ay mga matay tao, hindi ang nahabol ay yung mga mangbubuli, manlalait, kundi ang magandang humabol sa atin ay yung pagpapala ng Panginoon. At yan po yung prinsipyo na gustong ituro sa atin ng Panginoon kasi alam ng Diyos na pag inuna mo siya, pag nagkaroon ka ng prinsipyo na ako yung inuuna mo palagi, lulunurin kita ng aking pagpapala. Yan yung prinsipyo Magkaroon tayo ng prinsipyo ngayon. Bakit tuwang-tuwa itong psalmist na ito? Kasi alam niya, pag siya nagkaroon ng prinsipyo na kinalulugdan ng Panginoon, hindi siya mapapahamak, hindi siya pagkukulangin ng Panginoon. Ako tuwang-tuwa kay Laurelyn minsan napag-usapan namin ni kay Henry. Tingnan niyo ito si Laurelyn, maprinsipyo yung babae. Pine-persecute, tapos pinipigilan, ay tuloy sa pagsimba. Diga? Ayan yung mga may prinsipyo. Ngayon yung iba lang, may activity, wala na. Nasaan ang prinsipyo natin doon, mga kapatid? Diga, pag may klase, wala na. Wala tayong prinsipyo. Matuto tayong mag-build sa atin ng prinsipyo na inuuna ang Panginoon. Kasi hindi rin naman tayo pabayaan ng Panginoon Unahin mo nga ang Panginoon, tapos hindi ka naman niya pagkukulangin, hindi ka niya pabayaan. Pagka inuna mo ang iba kaysa sa Panginoon, ipinapakita mo lamang na hindi mo ino-honor yung salita ng Panginoon. Ano po? Kaya nga tayo pinagbabasa ng Biblia para ma-build yung ating sarili. Para ma-build yung ating karakter, para ma-build yung ating pagkatao. Ang Biblia ay para sa atin, kaya nga for the perfecting of the saints. May mga pastor, may mga teacher, may mga apostol, may evangelist para sa pangaral, para tayo ay matuto, lumago for the perfecting of the saints. Ngayon, pagka iyong hindi ina-apply din naman yan, parang wala kang natutunan at wala kang paninindigan sa iyong buhay bilang mananampalataya. Wala kang prinsipyo. Ang babaw. Ang babaw. Kaya itong precepts na tinuturo ng psalmist na ito, siya ay hindi siya nag-aalinlangan. Pagka inutusan ng Panginoon, sige lang, kagagalakan ko yan. So, how are you going to find your joy kapag ganyan na nangyari sa iyo? Pag kailangan mo nang tumayo sa dilemma, yung conviction mo, mananaig kaya? Yung conviction mo kaya sa Panginoon ay mag-iinit? O ine-neglect mo, itatabi ko mo, dito ka muna. Ito na may minsan lang. Diga? Paano ka magagalak kapag ka nasa dilemma ka na? Pipili ka ng dalawang mahalaga sa iyo, naku, exam ko ng linggo. Pero kailangan ko sumibang linggo. Naku po, ako ay may klase ng linggo. Pero sabi ng Panginoon, kailangan kong unahin. Matuto kang tumayo sa iyong sariling paa na may pagtitiwala sa Panginoon. Matuto tayong magkaroon ng conviction na inuuna ang Panginoon. Tingnan niyo po, kapalad natin mga baptist sa panahon natin ngayon. Si Pastor, kung hindi nagkaroon ng prinsipyo, wala tayong ganito. Kami nagkakwentuhan minsan ni Pastor. Ako tanong ng tanong kay Pastor, hindi ako magkwento, pero tanong ng tanong. Pastor, ano pa yung ganun? Bakit ganun? Paano yun nangyari? Tanong ng tanong, nagkikanta si Pastor, tuloy lang. Nung nasa lupain pa ng Ehipto, kaya kung inyong papansin si Pastor, hindi may alis ang mata ina-appreciate niya yung biyaya ng Panginoon. Kung hindi nanindigan si Pastor na ipagpatuloy, kasi darating talaga yung time na madi-discourage tayo mga mananampalataya yung mga missionary nga inabalik nagki-quit. Kung nag-quit si Pastor, kung hindi niya pinanghawakan yung prinsipyo niya sa Biblia, wala tayo ngayon. Wala rin ako dito. Wala rin sana ako dito. Kaya nga ako'y pinagpapasalamat na ako'y nandito at inilagay ako ng Panginoon dito. Ano po? Kaya magkaroon tayo ng conviction kung paano nagkaroon ng conviction nating leader at kung paano nagkaroon ng tamang conviction yung Biblia na pinapakilala sa atin. At ayun yung number 4, I think. And number 5, number 5, the conclusion. Thy conclusion. Ano ba itong conclusion na ito? Ito yung judgment. Di ba sa court, kapag nagbibigay ng hatol, ito ay ending na. Judgment. This is my judgment. Ikaw ay pa-impyerno. Ending. This is my judgment. Ikaw ay makukulong. Ang judgment ng judge
Pag nagsabi na siya ng judgment, ito na ay ending na. Bago naman siya mag-conclude sa ganong judgment, pinag-isipan niya yan ng maigi. Pinag-aralang maigi. Ngayon, ang Diyos, hindi yan nagkakamali. I change not. God is omnipotent, omniscient, omnipresent. Alam na Diyos sa ating ginagawa, kaya pag may naisip siyang bagay, hindi siya mamamali. Kasi alam niya na eh. Alam niya rin ang dako, alam niya ang lugar. Alam niya kung nasaan tayo. Alam niya ang ating isip, ang ating puso. Alam niya lahat ng Diyos. Kaya pag nagpa siya ang Diyos, imposible siyang magkamali. Sabi sa Psalms 175, let my soul live, and it shall praise thee, and let thy judgment help me. So yung judgment ng Panginoon ay nakakatulong para sa atin. Hinatulan tayo ng Panginoon ng mabuting bagay. Sabi nga, matuwid na hatol ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Magsisikat man ng palataya, matuwid na hatol ang ibibigay sa iyo. Anong promise ng Diyos? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ayun yung mabuting hatol. Nagkasala ka at pinabayaan mo ang iyong buhay, hindi ka na nampalataya kay Jesus, hindi mo na respeto ang Diyos, anong hatol sa'yo? Bibigyan ka ng langit? Hindi yun tama. Ang matuwid na hatol, ikaw ay pa-impyerno. Kaya nga, yung hatol dito ay naging kagalakan ng psalmist. Bakit? Kasi alam niya na itong judge na ito ay matuwid. Kaya hanapin mo sa iyong buhay yung kagalakan sa hatol ng Panginoon. Hinatulan ka na ikay palangit, magalak ka. Magalak ka sa ating Panginoon kasi hindi nagbabago ang ating Panginoon. Noon pa man, hanggang ngayon, at sa hinaharap, hindi magbabago ang Panginoon. Kaya nga, habang tayo nagbubulay ng kanyang salita, ang gusto ng Diyos ay ating makilala pa siya. Gusto ng Diyos ma-highlight sa ating buhay yung kanyang pag-ibig. Pero ang problema ay ganito, pag tayo mga tao naman, kasi sabi nga ng Biblia, for all life is grass, para rin bulaklak. Ay paano kung tayo walang natutunan sa salita ng Panginoon? Ay lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming bago. Anong ma-observe sa atin ng bago? Ito yung naituro ko na devotion na namin sa mga Bible students. Ang flower ay may life cycle din. Seed, growth, flowering, fading, and withering. Paglalanta. Ngayon, sabi ng Biblia, tayo daw ay parang bulaklak o damo. Parang damot, bulaklak. Nung tayo ay bago mananampalataya, tayo ay seed. Saan tayo nakaka-absorb ng nutrients para mag-grow? Sa environment natin. At doon sa mga nalantang bulaklak, ayun yung nagsaserve nating nutrients. Sa panahon natin, tayo mga mananampalataya, saan tayo nakaka-absorb ng nutrients? Sa salita ng Panginoon at sa mga kapatiran. Ngayon, habang lumalaki ka, nag-growth, dapat lumalago ka rin bilang mananampalataya. At pag ikay nag-bloom, ito yung pagbubunga. At kapag ikay tapos ka na sa iyong prime, ikay magfe-fade na. Kailangan mo nang ipasa yung iyong mga natutunan. Kinakailangan mo nang mag-disciple. At pag ikay matanda na, mawi-withered ka na, malalanta ka na. Ang problema ay ganito, ay paano yung mga seed? Kung ikay na-wither, nalanta, na walang na-absorb na nutrients, yung mga bago. Nakakahiyang bagay, lalo na tayo naman ay matagal na sa Panginoon, matagal na tayong baptized, matagal na tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon, pero wala pa rin natututunan yung mga bago sa iyo. Di ka? Nakakahiya. Kaya nga, matuto kang maghanap ng kagalakan sa salita ng Panginoon kasi isang araw, yan din yung ipapasa mo sa amin, sa mga bata, lalo na mga married. Kami ay natingin sa inyo. Ano ang aming matutunan sa mga married? Ako'y madami natutunan sa married, ako'y nagtatanong patungkol sa pag-aasawa. Siyempre, yun yung important na married. Sa YS, okay, nagtatanong sa mga YS, sa pagtatrabaho naman. Sa YP, wala, baka puro enjoy pa kami mga YP. Kaya nga, ano ang matututunan namin sa inyo, mga matatanda kaysa sa amin, maganda na ang matutunan namin sa inyo ay yung galing din sa Biblia, yung aming may apply din at isang araw ay maituturo din namin sa iba. Kasi tayo ay may ang buhay, malalanta tayo, matatapos yung ating prime, maganda na maipasa nyo yan sa amin, maganda na maipasa namin to sa iba, kasi hindi habang buhay tayo ay gising, hindi habang buhay lagi nyo tayong kasama, i-enjoy nyo ang bawat isa, ipasa nyo na lahat ng iyong kayamanan sa akin, i-transfer nyo na inyong pera sa akin kasi isang araw hindi nyo alam kung kayo gising pa.
What I mean is, ipasa nyo na ang inyong mga karunungan sa pwede nyong pagpasahan. Kasi hindi nyo alam kung hanggang kailan pa kayo magigising. Hindi nyo hawak ang buhay nyo. Job 10 or 12 yata yun. Every breath of living thing is in His hands. Paano kung inalis ng Diyos yung buhay mo doon? Wala kang napagpasahan. Paano kahaharap sa ating Panginoon? Kaya nga, the very conclusion of God ay kinagalakan rin ng psalmist na ito. Nagalak siya hindi lamang sa pakikipag-usap sa Panginoon, sa pananalangin, hindi lamang din sa constitution, sa law of God, hindi lamang din sa commandments ng Diyos na utos para tayo mapalapit lalo sa Kanya, hindi lamang din sa prinsipyo na tunan ng psalmist na ito sa Biblia, sa kanyang mga salita, pati rin sa hatol ng Panginoon, sa judgment ng Panginoon. Ang judgment ng Panginoon ay mabuti, kaya dapat nating kagalakan. Kaya nga minsan, pag ako'y may nakikitang umaano sa akin, yung natanggi, halimbawa, itong salita ng Panginoon, tapos ganyan, kung ano nang sasabihin, ako'y nakalma na lang. Minsan, ako'y sarap sa kalin eh. Taong ganyan, pero in the end, ako'y nahingi ng sorry sa Panginoon. Tatanggi-tanggi, kala mo'y, kala mo'y kinagaling na yung pagtanggi. Kala mo'y kinagaling eh. Kaya nga, napakapalad natin, tayo ay binigyan ng Panginoon ng pangunawa na hindi katulad sa iba. Pangunawa na galing sa Biblia. So yung mga unbeliever, yung hatol ng Panginoon sa kanila ay kinagagalakan ko. May hatol ng Panginoon na impyerno, ako'y magagalak sa kanila. Pa-impyerno kayo. Masaya akong nasa impyerno kayo. Pero habang buhay sila, dapat makitaan sa atin yung compassion. Ang kinaayawan ko sila, yung pagtanggi sa Panginoon. Kaya nga, alam nyo di ba may talata sa Mark na unpardonable sins? Yung unpardonable sin, yung kasalanan ng walang kapatawaran. Kasi nung time na yon, hayag na hayag sa kanilang paningin, first hand, kanilang nasaksihan yung ginawa ng Panginoong Hesus, and yet they reject the Lord Jesus Christ. Kaya nga, hindi yan mapapatawad yung mga yan. Harap-harapan, binaliwala ang ginawa ng Panginoon, pinako sa krus, harap-harapan eh. Ayun yung unpardonable sin. Sa panahon natin ngayon, lipas na yan. Kaya napakapalad natin, tayo ay nasa panahon ng biyaya eh. I-enjoy nyo yung salita ng Panginoon ngayon. Kaya pag kayo nagbabasa, wag lamang sana basahin. Yung Psalms 119, aking binasa uli yan, patungkol nga yan sa salita lahat ng Panginoon. Tingnan nyo, malimit babanggit dyan, Word of God, Word of God, Word of God. Thy word, thy law, thy law, thy law, thy commandments, thy statutes, thy word is truth. Thy word is settled in heaven. Itong Psalms 119 ay patungkol sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sana, habang kayo ay naglalakbay dito sa lupa, hanapin nyo yung inyong sarili, yung inyong kagalakan sa salita ng Panginoon. At yun po yung mensahe ngayong gabi. Itong psalmist na ito, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagagalak sa Panginoon sa paraan na nakikipag-usap sa Panginoon, sa kanyang mga utos, sa kanyang kautusan, at sa paninindigan at sa hatol ng Panginoon. Sana tayo din mga mananampalataya ay matutong makita yung ating kagalakan sa Panginoon sa ganito ring bagay. Hindi masamang mangopya ng prinsipyo sa Biblia sa iba kung alam naman natin na mabuti. Kaya nga nagpakalbo eh. Kasi may nakita akong magandang prinsipyo sa Biblia. Baka malay mo, ikaw palang dahilan. Bakit magpaganto? Biro lang. Kaya mga kapatid, salamat ho. At ayan ho yung ating pag-aaral. Tayo nasa gawain pananalangin. Ipag-pray po natin ating mga sarili na sana magkaroon ako ng ganitong kagalakan na sa Biblia ko matatagpuan. Inspired po kasi ang salita ng Panginoon. Tayo mag-pray. Panginoon, magandang gabi po. Salamat po muli sa mga salita. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay iyo pong tinuruan.